Mali siyang nanguso. Sinagot ko lang naman. Ang OA niya ha. Pero mas maganda sana kung nakatayo siya tapos biglang hinimatay. Dagdag na asar ni Miss Mara. Mabuti na lang pala't kayo na lang dalawa. Napailing siya. Ang sabihin mo, mahinang nilalang siya. Maktul niya sa dalawa na parehong mahinang tumawa. Kayo na po munang magbantay, Mrs. Roosevelt. Ayusin ko lang ilang schedules na sir na maudlot dahil dito. Paalam ni Marcos, napanganga siya. Hoy, busy akong tao. Boss mo to, ikaw ang magbantay. Huwag ka na magreklamo, Marian. Kasalanan mo naman kung bakit inimatay si Sir Harry. Ako nang bahala sa trabaho mo. Kininitan pa siya ni Miss Mara kaya't lalo siyang napamaang. Abat, nahampas niya ang higaan. Nung nakatawang lumabas ang dalawa, namewang siya. Kayo kaya dito? Miss Mara! Inis niyang tawag. Noong sumara ang pinto, naningkit ang mga mata niya at susunod sana kung hindi lang, hinilang kamay niya. Nanlalaki ang mga mata niyang napalingon kay Sir Harry na noon ay nakamulat ng mga mata at madina naman ang titig sa kanya. Let's talk. Sobrang diing bigkas nito na tila ba hindi hinimatay kanina. Umismid siya dito at pilit binawi ang kamay niya, ngunit tumigpit ang hawak nito. Let me go, Harry. Wala tayong dapat pag-usapan. Mas madiing sagot niya. Hindi ito natinag. Masinila siya at muntik pang sumubsob sa dibdib nito. Naitukod niyang pala doon habang ang isang kamay nito ay pinigilan ng bewang niya. Marami tayong pag-uusapan, Marian. Bulong nito. Wala siyang magawa kung hindi umirap. Noong bumangon to at umupo, hawak pa rin itong kamay niya. Oras ka sa nabitawan nito itatakbo siya paalis doon. Huwag mong isumbat na tinago ko sila. Kasalanan mo yun at sumama ka kay Karil. Agad na galit niyang bunga dito. Nangunot noo ito. Hindi ako. Hep, huwag ka mag-deny na buwisit ka. Pati ang kambal sinama mo. Sumama ka sa babaeng pinagmukha kong baliw. Hinanakit niya kasabay ng paninikip ng dibdib niya. Natigilan at umawang ang mga labi. Anong ginawa niya? Tinaas niya ang mga kamay upang matigil to. Naluluha na siya sa pinaghalong galit at hinanakit. Kahit ilang taon na ang lumipas ay naalala pa rin niyang ginawa sa kanya ni Karil. Kumuyom ang kamao niya sa galit. Huwag ka nga magpanggap na hindi mo alam, Harry. Pinlano niyo sigurong dalawa yun para malayo ang kambal sa akin. Guess what? Congrats! Pero kung umasa kang ipapakilala kita sa triplets, dream on. Hindi ko sila ibibigay sa'yo at mas lalong hindi mo na sila makikita. Nagtagis ang mga ngipin nito at mas dumi ang hawak sa kanya. Baka namumula na nga yun kakapilit niyang bawiin ang kamay. Don't put the blame on me. Why not, Harry? Ikaw naman talagang may kasalanan. I tried my best to reach out nung magising ka pero imbis na kausapin ako, sumama ka kay Karil at ang kapal ng mukha mong padala na ko ng annulment paper. Sobrang galit niyang sigaw. Nanginginig ang buong katawan niya sa galit at sakit ng puso niya. Nangunot niya ito at lumuwang ang hawak sa kanya. Malamig niya itong inisihan dahil tama siya. Tama ko, di ba? Pinagpalit mo ko kay Karil. Tinago mo si Ken at Ophelia. Pagkagising mo mula sa koma, matapos ang ilang linggo, lumipad ka sa ibang bansa at iniwan mo ko ng annulment paper na permado mo. Muling madiin niyang ulit kahit pa bumagsak ng luha niya na mabilis na ring pinunasan. Dinig niyang marahas nitong paghinga. Paano ko magagawa yung sinasabi mo kung kagigising ko lang sa koma last year? And heck, ikaw ang nagpadala sa akin ng annulment paper na may pirma mo, Marian. May halong gigil sa sagot nitong kinaawang ng mga labi niya. Ano sabi mo, Harry? Naguguluhang tanong niya. Gumalaw ang panga nito. Sinisisi mo ko pero ikaw itong gusto makipaghiwalay sa akin, Marian. Napamaang siya at bahagyang natawa. Excuse me, gusto mo bang ipalamon ko sa yung annulment paper mo, Harry? Hamon niya dito. Tumiimbagang to. Ipapakuha ko kay Marcos ang papel. Tsk! Ipapamukha mo pa sa akin. Sinungaling ako? Pareho lang kayo ni Karil. Pinagmukha niya akong baliw. Kung hindi pa ako nahanap ng daddy ko, baka tuluyan ako nabaliw at baka nalaglag pang triplets. Iniisip din kita at ang kambal. Sabi ko pa naman sana magising ka na para matulungan ng kambal at ako pero tinago mo pang mga anak ko? Muling bumagsak ang luha niya, sobrang sikip na ng dibdib niya. So please, huwag ka na magsinungaling, Harry. Aminin mo na lang ang kasalanan mo. Hindi naman magbabago ang desisyon kung hindi ka ipakilala sa tatlo. Harry! Sigaw niya nang hatakin itong buong katawan niya at isubsob ang noo sa balikat niya. Natulo siya sa kinatatayuan nung maramdaman ang pagkabasa ng balikat niya. I'm sorry, Kitty. Hindi ko alam na ganun ang ginawa sa'yo ni Karil. Funny, Harry. Kasama mo siya ng 5 taon. Hindi ka man lang ba nagbalak na mag-imbestiga? Do you really think ipagpapalit kita sa isang matanda? Tatay ko yun. Mabuti na lang at nandyan ang daddy ko.
Hindi niya ako pinabayaan. Pangungonsensya niya dito. Humigpit ang yakap nito sa kanya. I swear, I didn't know. Nakakoma ako ng 4 na taon. Hindi ako pumirma ng annulment paper at hindi ko pipirmahan yon, Marian. Maniniwala ba siya dito? Posibleng totoo ang sinasabi nito pero hindi siya handang patawarin to. The damage has been done, Harry. Kung gusto mo makita at makausap ang triplets, ipakita mo munang kambal sa akin. For now, ayoko na munang nasa malapit ka. Madi niyang desisyon bago baklasin ang yakap nito. Pinatigas niya ang puso't mukha niya. Ang swerte naman ito kung basta lang makakasamang triplets habang siya'y nangungulila sa kambal. Kakausapin kong kambal, hindi ako makakapangako lalo't nagtatampo sila sa'yo. Mabigat na imporma nito, mapakala siyang napatawa. See, nasaktan din sila dahil yun kay Karil na baliw sa'yo. Gumawa ka ng paraan, Harry, kung ihaharap mo sila sa akin yung hindi sila galit. Doon lang kita mapagbibigyan, madiing deklara niya bago to tinalikuran. Humakbang na siya sa pinto ng habulin nito. Let's talk more, Katie. Let's clear things up, habol nito. Paglingon niya dito ay nanlilit ang tingin niya. Paanong hindi kuntuwid itong nakatayo sa harapan niya. Napailing siya. Napakalaking sinungaling mo talaga, Harry. What heck? Nag-therapy ako para gumaling, Marian. Hindi niya pinakinggan ang pagtawag nito at kagad na lumabas ng klinik. Narinig pa niya sunod-sunod nitong pagmumura. Napatayo ng tuwid si Miss Mara at Marcos nung lumabas siya. Huli niyang nakinig ang mga to. Sinadya niyang iwan sa loob ng mga to. Marian, hindi niya pinansin si Miss Mara at imbis na sa opisina nagpahatid siya sa bahay. Sumalubong sa kanya ang triplets, namumula pa nga yata ang mga mata nila. Saan na Sir Guapo, Mama? Pinagalitan mo po siya? Nakahigping tanong ni Mika. Mama, gusto ko siyang makita. Gusto ko kausap si Sir na Guapo. Nangungusap na bigkas ni Mig. Mama, please, puntahan natin si Sir na Guapo. Pagmamakaawa pa ni Chloe. Gusto niyang mainis lalo kay Sir Harry. Ang dali nitong nakuha ang loob ng triplets samantalang galit naman sa kanya si Ken at Ophel. Miss na miss pa naman niya ang kambal. Come here, babies. Sumusukong bigkas niya sa 3. Umupo siya sa sahig at tinanggap ang pagsiksik ng mga to sa kanya. Hinalikan niya lahat sa ulo kahit pa naiyak na siya. Si Sir na Guapo'y bisit hindi pwedeng guluhin. Hindi na siya pwedeng maging boyfriend ko, okay? Pagpapaintindi niya. Paano niya to ibo-boyfriend kung asawa niya pa to? Mahinang humikbi si Mika. Mama, hindi pwedeng kaibigan si Sir na Guapo? No baby, huwag niyo na isipin si Sir na Guapo. May asawa at anak na yon. Wala ba siyang puso kung hinayaan niyang umiyak ang mga to? Makasarili nga siguro siya pero kung gusto niyang makasama din ng kambal ay maghihigpit siya. Narinig niya rin ang balitang magaling na nga si Sir Harry at nakakalakad na. Hindi niya lang din pinapansin ng mga pinapadala nitong pagkain at inumin sa kanya. Hindi na rin naman siya nag-a-attend ng meeting kaya hindi na niya ito nakikita. Kahit pa isa na itong investor sa company nila. At mas lalong hindi na siya nagpupunta sa site. Himalangang hindi nangulit at hindi siya pinipilit na makilala ang triplets. Ang ganda, di ba, Mama? Sigaw ni Mika habang tumatakbong papasok ng bahay at pinapakita sa kanyang malaking manikang hawak nito. Napakura pa siya at nagulat na meron din ganon si Chloe at Mig. Kasing tatangkad ng mga ito at nakabase sa mga paborito nilang kulay, mga living doll yata. Sino kasama niyong nag-mall? Tanong niya. Bumisi sa kanya si Mig. Pinayagan kami ni Lolo, Mama. Biniluto ni Sir. Sikreto yun, Mig. Magkapanabay na bulong ni Chloe at Mika. Napataas ang kilay niya sa 3. Naglilihim na sa kanya. Sinong bumili? Hindi niyo naman ba binayaran? Lugi naman ng lolo niyo sa inyo. Kalmadong sermon niya sa mga to. Namilog ang mga mata ni Mig. Hindi, Mama. Bayad to ni... Mabilis na tinakpan ni Mika at Chloe yung bibig ng kapatid. Sikreto nga yun, Mig. Niinisasita nila kay Mig. Mas lalong naningkit ang mga mata niya. Hinila pa ng 2 si Mig paakyat at tinig niyang pinapagalitan ng 2. Bawal yung sabihin, huwag daw ipapaalam kay Mama, bulong ni Mika. Hindi na tayo makakalabas, wala na tayong Barbie kapag sinabi natin. Katuwiran ni Chloe. Umawang ang mga labi niya sa mga anak. Tikom naman ang bibig ni Yaya Mona noong tanungin niya. Kaya ang daddy niya ang sinadya niyang tanungin noong makauwi to. Sinadya niya ito sa opisina. Dad, hinayaan niyo silang lumabas. Tingnan niyo tuloy at namihasa na naman. Ayoko silang maging spoiled daddy. Reklamo niya sa ama. Mahina tong natawa at binaba ang suot na salamin. Hayaan mo na, minsan lang yan. Bayad naman. Anyway, may business seminar ako pero ikaw na lang magpunta. Makakatulong sa'yo yon, anak. Liko nito sa usapan. Napalabit tuloy siya at walang nakuhang matinong sagot. Ang ending na pag-utusan pa siya.
Sa probinsya pa ang seminar at siya lang mag-isa. Huwag muna silang palabasin, Yaya Mona. I'm not sure kung makakauwi ako ngayon. Baka bukas na ng gabi. Pagkausap niya kay Mona habang nagmamaneho. Sige po ma'am, tuwang-tuwa pa naman po sila sa mga manikat hindi naman nagyayayang lumabas. Kinagat niya ang looban ng pisngi. Giliw na giliw kasi sa mga malalaking manika ang tatlo at ayaw binibitawan. Hinayaan na lang niya. Matapos magpaalam, nag-focus na siya sa pagmamaneho. Sa layo ng lugar ay halos magdilim ng paligid. Bukas pa naman ang umagang seminar. Ang kaso masama ang panahon. Shit, napamura siya nung ayaw gumana ng sasakyan niya at magsimulang pumatak ang ulan sa paligid. Anong klaseng lugar ba to? Inis niyang tanong bago bumaba tinayaang mabasa ng ulan para lang matingnan ng sasakyan niyang tumirik na walang tao sa daan at walang sasakyan. Pagtingin niya sa oras ay pasado 10:00 na. Dapat pala maaga siyang umalis ng bahay. Nahampas niya ang hood ng sasakyan sa inis. Sinubukan niya ring tingnan kung available ang taxi sa lugar pero mukhang hindi. Ni walang hotel. Pusang gala, sigaw niya matapos marinig ang malakas na busina. Nasilaw pa siya sa ilaw ng sasakyan. Nung bumaba ang bintana noon, napairap siya sa pagmumukha ni Sir Harry. Bakit ba ito nandoon? Hop in, ipapakuha ko bukas ang sasakyan mo. Agad na utos nito. Hindi na, maghihintay ako ng jeep o ng tricycle. Mas convenient sa sakyan ko. At pareho lang naman tayo ng pupuntahan. Kinunot niya ang noo, baka mag-attend dito ng business seminar sa kawalan. Na-prank yata siya ni daddy niya. Labag sa loob na pumasok siya, sakyan nito. Naamoy niya kagad ang lemon scent sa paligid. Agad niyang inayos ang seatbelt bago pa nito ayusin. Hindi niya rin to nilingon, malabo tayo makarating doon sa lakas ng ulan. Biglang sambit nito, humalokip-kip siya. Ibaba mo na lang ako sa may hotel or kahit sa isang inn lang. Hindi ito sumagot. Nadismaya pa siya sa lalong paglakas ng ulan. Hindi ba nila alam na uulan? Dapat pala hindi na ako pumayag kay daddy. Mahinang bulong niya. Sakto namang tinigil nitong sasakyan. Pagsilip sa labas, saka sa tapat sila ng isang maliit na inn. Puno pa ng mga nakaparadang sasakyan at baka wala ng kwarto. Parang yun lang ang inn sa lugar. Niyakap niya ang unan at lamig pagkababa ng sasakyan. Hindi na niya pinansin ang paghawak ni Sir Harry sa kamay niya upang mahila siya sa loob ng inn. Si Sir Harry yung humarap sa receptionist. May available space ba? 2 rooms, miss. Singit niya kagad at baka anong isipin sa kanilang dalawa ni Sir Harry. I'm sorry ma'am, isang kwarto na lang pong available. Lahat po ng pupuntang seminar na occupy ng ibang kwarto. Nalaki ang ulo niya sa narinig, lalo naman nung magbayad si Sir Harry. Well, take it. Thanks. Napamaang siya. Sandali, dun ka sa sakyan matulog, Harry. Hinapit nitong bewang niya at naramdaman ng mainit itong paghinga sa kanyang tenga. Huwag kang mag-alala, hindi kita gagapangin nang walang permiso mo. Kuting, paus nitong bulong kaya nagingit siya sa inis. Sa isang silid na maliit sila pumasok. Isa nga lang ang kama at single bed pa. May aircon naman pero hindi ganong kalamig. Here, you can take a bath. Inabutan siya nito ng tuwalya at troba na bigay ng inn. Hinablot niya yon at umirap bago ito lagpasan. Malit itong nanguso sa kanya. Mabait ako ngayon, Kitty. Huwag mo na akong tawagin ng ganyan, Harry. Matara niyang bigkas bago malakas na isara ang banyo. Walang tunog siyang sumigaw sa inis. Ang yabang nito, as if naman hihilingin niyang mangyari sa kanila. Pinilit niyang kinalma ang sarili habang naliligo. Hindi niya rin sinulyapan si Sir Harry nung lumabas siya ng banyo. That's good. Sa susunod, mas maliit at marami. Oh, you wanna go to the ocean park? Of course, basta sekreto. Mahina pa tong tumawa sa kausap na cellphone. Tumaas ang kilay niya, nakasandal sa bintana at nakasilip sa labas, habang may kausap sa kabilang linya. Hindi nga yata siya nito napansin sa sobrang giliw sa usapan. Tapos, sabi ko naman huwag galitin. Sure, babantayan ko. Pangako pa nito. Humalokip-kip na siya. Huwag mo sabihin naka-love life na to. Hindi niya binaba ang kilay nung humarap to. Tahimik nitong binaba ang cellphone. May extra t-shirt ako. Kinuha ko sa sasakyan. Ito na munang suotin mo. Bukas ibibili kita ng damit kapag hindi na maulan. Ibinaba pa nitong puting t-shirt sa maliit na kama. Thanks, labas sa ilong na pasalamat niya. Hindi naman to nagreklamo at kagad na pumasok sa banyo. Napabuga siya ng hangin, parang sikip ng kwarto para sa kanilang dalawa. Saan niyo to patutulugin ngayon? Di walang mini sofa. Inayos niyang unan at kumot sa sahig. Doon na lang ito, kahit wag na siyang mag-unan sa kama basta wag lang silang magkatabi. Mabilis siyang nagsuklay at sinutang bigay nitong t-shirt. Makapal naman at lagpasita niya, kaya ayos lang siguro kahit wala siyang suot na panloob. Tinawagan niya rin ang ama upang makausap ang triplets.
They are busy. Naglalaro sila sa malaking dollhouse. Imporma ng daddy niya. What? Wala silang dollhouse, dad. Oh, may dumating kanina pagkaalis mo. Kasya nga silang tatlo kaya tuwang-tuwa. Baka niregalo lang. Tumawa pang daddy niya. Dad, huwag kayong basta nagre-receive ng regalo. Baka mamaya may bomba pa yan o ano. Saka anong oras na? Mapupuyat sila daddy. Reklamo niya. Minsan lang naman, hindi ko naman pipigilan ang ikakasaya ng mga apo ko. Alam mo yan anak, nang habang nguso niya. Naririnig pa niyang hagik-hika ng tatlo sa background. Fine daddy, bakit hindi mo pala sinabi na kasama sa business seminar si Harry? Bakit, magkasama ba kayo? Biglang tanong ng ama na kinalaki ng mga mata niya. Nakita ko lang po siya, ayaw ko siyang kausap, pagsisinungaling niya. Akala ko naman kasama mo, businessman din siya, malamang invited siya. Hindi ko naman mapipigilan kung gusto siyang imbitahin. Umiwas ka na lang kung ayaw mo siyang kausap, Marian. Habilin pa nito. Napapikit siya ng mariin. Paano niya iiwasan kung kasama niya pa sa isang kwarto? Mabilis niyang tinapos ang tawag nung marinig ang pagbukas ng pinto ng banyo. Tumagilid din siya ng higa at agad na pumikit. Mag-get sana nito sa sahig ito matutulog ngayong gabi pero mukhang nagkamali siya. Dahil lumundo ang kama, naramdaman niya kaagad ang malaking katawan nito sa likod niya. Nahigit niyang hininga. Paano siya gagalaw sa liit ng kama tapos tumabi pa ito? Doon ka sa baba, Harry. Masikip na dito. Iritang sita niya nung gumalaw ito at halos mahulog siya sa sahig. Ako ang nagbayad ng kwarto. Nakikitulog ka lang, Kitty. Paus na asar nito. Namulang mga pisngi niya at pilit siniksik ang sarili upang hindi mahulog. Tinulak niya pa ito hanggang sa nakatihaya na siya sa kama at ito ang nakatagilid. Kumalabog nga lang ang dibdib niya nang patingala niya ay mata ni Sir Harry ang sumalubong sa kanya. Cute! Wala sa sariling bigas pa nito. Nakatukod ang siko nito sa kama at nakalagay ang baba nito sa palad. Sinasalo ang bigat nito. Ang malaking braso nito pumatong sa kanyang bewang kaya't kagad niyang winaksi. Doon ka sa baba, maliit ang kama. Hindi ka kasya, Harry. Pagdidiin niya, kumibot ang labi nito at nanatili nakatitig sa kanyang tila ba hindi narinig ang sinabi niya. Kasya naman tayo, malamig ang panahon, Marian. Mabagal nitong bigkas, pinaliitan niya ito ng tingin. Please, doon ka sa baba, hindi ako makakahinga ng maayos. Natigilan siya nang lumapat sa dibdib niyang palad nito. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Kinakabahan ka? Umangat ang gilid ng labi nito, mabilis nang inalis ang palad nito doon. Sa baba ka na, Harry. Gusto mo pang mambangayan tayo dito? Inirapan niya ito ngunit malitong nanguso. Kumilos at nakikala niya bababa sa ngunit hindi. Literal na namilog ang mga mata niya nang yumakap sa bewang niyang braso nito at maramdaman ang panga nito sa hita niya. Sabi ko sa baba, hindi yan, kabadong taboy niya dito. Nabitin ang paghinga niya sa ere nung maramdaman ang palad nitong pumaloob sa lilayan na suot niyang t-shirt. Lumakas lalong tibok ng puso niya nung tuluyan tong pumesto doon. Lumuhod ito at marahan pang pinaghiwalay ang mga hita niya. Nasa baba na ako. Ano pang gusto mong gawin ko? Paus nitong tanong. Sabi mo, hindi mo ko gagalawin ng walang permiso ko. Kabadong paalala niya dito. Hindi kasi makakilos ang katawan niya para itulak ito. Natitigilan siya tang traidor niyang katawan. Pinapaikot ng init sa kaibuturan niya. Nagsalubong ang mga mata nila, bahagyang umangat ang gilid ng labi nito. Nagbago ng isip ko, Kuting. Sabi ko naman sa iyo, kayang-kaya katang bunusisin. At hindi ko pa kakawalan ng pagkakataon na to. Bulgar na pag-amin nito kaya't naalarto siya. Umalis ka dyan, Harry. Inis niyang sigaw, ngunit nilis na nitong paitas ang t-shirt upang makita nitong kabuhan niya. Wala nang nagawa pa si Maria na angkinin siya ni Harry. Shit, si Milia, namilog ang mga mata niya. Pinaplano nga pala siya nitong buntisin ulit. Buisit, bumagsak to sa itas niya at sumiksik sa leg niya. Next time, we should use condom, Sir Harry. Kabadong paalala niya. Gusto mo pa? After 5 minutes, balik na bulong nito. Natigilan siya at doon lang niya na-realize ang sinabi niya dahil sa sagot nito. Anong next time? Wala na dapat. Marahan niya itong tinulak. Upang umalis sa itas niya, kaya lang diniin siya nito sa kama. Inaantok na siya nung bumagsak to sa tabi niya. Hinapit ang bewang niya at nakatagilid na yumakap sa kanya. Ramdam niya pang masusuyo nitong halik sa balikat niya. We should work this out for the kids, Kitty. Dinig niyang bulong nito ngunit hindi niya pinansin. Hindi siya nalamig sa gabing iyon kahit hubad siya. At wala silang kumot. Sapat ng init ng katawan nila ni Sir Harry upang makatulog ng maayos. Sumisilip ng mataas na sikat ng araw nung malingat siya. Nakayakap sa tiyan niyang malaking braso ni Sir Harry at mukhang ayaw siyang pakawalan sa higpit ng yakap. Nabalang ang atensyon niya sa tumutunog niyang cellphone kaya't kagad niya yung kinuha sa mesa. Namumungay pang mga mata niyang sinilip ang caller. Inaantok niya yung sinagot matapos mabasa ang pangalan ng daddy niya. Hello, Dad? Tumawag ang organizer at wala ka pa raw sa event. Where are you, Marian?
Nagtitimping tanong ng daddy niya, nagising ng buong kaluluwa niya at napatingin sa oras. Tanghali na yun at baka nakalahati ng event. Dad, natrap ako sa ulan kagabi. Marami rin ang natrap pero nakarating sila. Kayong dalawa ni Harry ang wala sa event. Nangiwi siya at nakagat ang iba pang labi. Hindi niya alam kung paano magpapaliwanag sa ama niya. Good morning, Kitty. Who's that? Paus na tanong pa ni Sir Harry habang ang palad bumababa sa pagitan ng mga hita niya. Napaatras siya nung humagod ang daliri nito at itaas ang hita niya sa bewang nito. Mabilis siyang namasa sa paglalaro ng daliri nito sa hiyas niya. At sunod niyang namalayan ay ang pagpasok ng sandata nito sa loob niya at pag-ulos nito mula sa likod.